Magandang araw, Tolentino. Dito sa loob ng chloroplast, sa mismong thylakoid membrane, naggaganap ang tinatawag na light-dependent reaction. At dito, nagsisimula ang lahat ng enerhiya ng halaman. Sa pagtama ng liwanag ng araw, tinatamaan nito ang chlorophyll molecules sa photosystem 2. Ang enerhiya ng photon ay nagiging dahilan para ma-excite ang mga elektron ng chlorophyll at ito ay tumalon sa mas mataas na energy level. Dahil dito, nawawala ng elektron ang photosystem 2, kaya kailangan itong palitan at upang mapunan ito, gagamit tayo ng prosesong tinatawag na photolysis. Mula naman sa photolysis o paghahati ng tubig, ang dalawang molecule ng H2O ay nahahati sa 4 na proton, 4 na electron at isang molecule ng oxygen. Ang oxygen ay inilalabas bilang byproduct. Ito ang hangin na ating nilalanghap. Samantala, ang mga elektron na nagmula sa tubig ay pumapalit sa nawalang elektron ng photosystem 2. Mula rito, ang mga excited electrons ay dumaraan sa electron transport chain habang naglalakbay sila sa mga carrier tulad ng plastoquinone, cytochrome B6F at plastocyanin. Ginagamit ang kanilang enerhiya upang magbomba ng mga proton mula sa stroma papunta sa loob ng thylakoid lumen. Kaya't nabubuo ang proton gradient. Pagdating naman ng electron sa photosystem 1, muli itong nai-excite ng liwanag at sa tulong ng ferredoxin at NADP+ reductase, nabubuo ang NADPH mula sa NADP+ at hydrogen ion. Sa dulo ng proseso, ang mga naipong proton sa loob ng thylakoid lumen ay bumabalik palabas sa stroma sa pamamagitan ng ATP synthase. Sa pag-agos ng mga proton, umiikot ang enzyme na ito at nagbubuo ng ATP mula sa ADP at inorganic phosphate. Sa kabuuan, mula sa liwanag at tubig, nabubuo ang dalawang pangunahing energy molecules, ang ATP at NADPH, na magsisilbing enerhiya at reducing power para sa susunod na bahagi ng photosynthesis. Yun lang, balik sa'yo, Tolentino.